Maaga ang Pasko. Kimi, sinagot ang date ni tatay with her misis. Generous talaga ang actress. Christmas season na talaga. 7 weeks na lang ang bibilangin bago ang Noche Buena natin. Pero mukhang Valentine's naman sa studio dahil sa kilig-kiligan naganap ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Sorry kung natapakan ang pagiging love team nyo, Kim Pao. May biroang selosan na nangyari kina Kim at Mom. Clarice de Guzman, who sang the theme song of Kim Pao's upcoming series. Silosa naman pala ang Chinita Princess. Kaakbay lang naman si Paolo sa nag-apply na double na si Clarice. OA talaga sa kilig at kulitan ang pananghalian with a Showtime fam. Ngayong Miraculous, isang maswerteng player ang nabless sa laro-laro pick. Magaling silang bumutingting na mga relo, sapatos at iba pa. Sa game arena, mga masisipag at madidiskarting repairman ang bumida. Siyempre kasali rin ang madlang people sa studio at special ang representatives nila sa laro dahil bukod kina Ayon Perez at Darren Espanto, kakampi rin nila ang The Alibay, stars na sina Rafael Rosel, Sofia Andres, friends na Kim Chiu at Sofia, walang duda. Pero sa series nila, asahan daw ang puksaang malala. Exciting, di ba? Exciting at inspiring naman ang kwento ng mga madlang players. Katulad ni Tatay War na ipinanganak ilang taon lamang matapos ang gera, kaya alam nyo na kung bakit War ang pangalan niya. Kwento ni Tatay, porsyento lang ang kinikita niya kada sapatos na marirepair dahil nangangamuhan siya sa bangketa. Maliit man ang kinikita, mas mainam na raw ito kumpara nung pandemya na wala silang trabaho, kaya sa bangketa sila tumira. Sinikap niyang makabawi sa asawa hanggang sa makahanap ng bahay na mauupahan. Mapait man ang naging karanasan, matamis naman ang pagmamahalan ni Nawar at misis niya na si Maria. Na-curious tuloy si Kim sa secret to a lasting relationship. Sa sobrang inspired ni Kimi, nag-promise siya na sasagutin ang date ng mag-asawa. Mag-asawang swerte ang salubong sa mga players na nakapili ng tamang kahon sa Illuminate or Eliminate round. Sa It's Giving naman, ang kategorya ay ang mga dominasyon ng perang papel at barya sa Pilipinas. Hanggang sa sing-along portion na, Yugara Lyric. Si Sofia, hindi pa rin na-eliminate pero sa dulo, ang dinapuan ng swerte sa elimination kung saan dapat mapili ang dilaw na lobo. Si Tatay War ang itinanghal na panalo. Ang loving husband and stepfather na si War ang umabante sa jackpot round. Siyempre kailangan ng pampaswerte kaya full support si Mrs. Meron tayong katabi rito na pwede namang mag-share. Ay, walang problema. Ako ba? At hindi mag-aalibay yan. Yes! Gagawin niya talaga yan. Kimi, alam kong mabuti ang kalooban mo. Saan mo sila gustong pagtigil? Nako, syempre, dun tayo sa maswerte sa Chinese na pagkainan. Chowking. Hoy! Yes! Gusto niyo ba? Tayo. Gusto niyo bang ma-experience? Sa hirap ng pinagdaanan ng kanilang pamilya lalo na noong kasagsagan ng pandemya kung saan 3 taon silang tumira sa bangketa, hindi na siya nagdalawang isipan na tanggapin ang 50,000 pesos offer sa LIPAT. Mas pinili na niya yung sigurado at malaking tulong na rin naman ang halagang ito. Swerte pa rin si Tatay dahil nung subukan niyang sagutin ang 200,000 pesos PAT question sa MRT Line 3, anong istasyon ang nasa pagitan ng Show Boulevard at Santolan, Annapolis Stations, na mental block si Tatay, buti na lang safe na ang 50,000 pesos sa kanyang mga kamay. Todo naman naging pasasalamat ni Tatay kay Chinita Princess dahil ito na nga ang sasagot sa date nilang mag-asawa.
Good job, Kimi. Hope you enjoyed. Please subscribe for more info.